Happy Monday mga kumarites! At ayan nga, samahan nyo nga ako at tapos na nga ang pagiging Disney princess natin. Kagabi pa nga lang ay iniisip ko na nga yung mga gagawin ko ngayong araw. At ayan nga, yung asawa ko nga ay nag-aantay lang ng oras at mamaya nga ay magtatrabaho na yan. Nakapasok na nga pala sa school yung aking anak at hindi ko na nga hinatid. Si Mudra na nga ang naghatid sa kanya at pagkatapos nga nun ay naglikom na nga ako nitong aming mga sinampay. Dahil nga kahapon nga ay Disney princess nga tayo ay hindi ko nga ito niliko. At dahil araw nga natin kahapon ay hindi talaga ako gumawa ng gawain bahay. Kaya ito na nga ang nangyari, wala tayong no choice dahil nga marami tayong gagawin ngayong araw. At dahil night shift pa naman ako at mamaya pang gabi ang pasok ko ay marami pa tayong magagawa. Ang una ko nga munang gagawin ay ang paglikom nga nitong aming sinampay. At ihuhuli nga natin ang pagpaplansya dahil nga hindi na tayo magbabasa ng kamay pagkatapos nating mamlansya. Medyo madami-dami nga tayong titiklopin ngayon dahil kung maglaba nga ako ay talaga namang isang lingguhan. Kaya naman ayan, marami na nga tayong tiklupin. Sa lahat nga ng gawain bahay ay ito nga ang aking kinaayawan. Maigi pang paglabahin mo na nga lang ako, wag mo lang akong pagtiklopin, pero wala naman tayong no choice. Wala naman kasi talagang ibang gagawa nito kundi ako lang. Yung asawa ko nga ay minsanan ko nga lang din mautusang maglaba. Pero sa pagluluto naman ay wala namang problema doon. Pero halos lahat nga ng gawain bahay ay ako nga lang din ang gumagawa. Kaya yung anak ko nga ay minsan nga tinuturuan ko na nga rin maghugas ng pinggan. Dahil nga pag pinamimihasan na wala ngang ginagawa sa bahay, talaga namang kinatatamaran. Kaya naman halos lahat nga ay iniaasa na nga lang sa akin. Kaya paano hindi ka magiging dragon ay pagka nga inutusan mo ay ang sasagot sa'yo ay wait lang. At ayan nga, pagkatapos ko nga magtiklop ng aming mga damit ay inilagay ko na nga sa mga kanya-kanyang lagayan. At pagkatapos ko naman magtiklop ng mga damit ay ito naman ang aking isinunod. Naalala ko nga kagabi ay meron pa nga pala akong gagawing siomay. At dahil nga tinatamad nga ako kahapon ay sabi ko nga ay ngayon ko na nga lang gagawin. Kaya naman talagang ayan, natambakan ako ng mga gawain. At ganyan lang pala ang ginagawa ko sa siomay. At ayan nga, ganyan nga ako kung paano nga ako magtupi. Huwag na natin masyadong pahirapan ang ating sarili sa pagbabulot nitong siomay. Lagyan nyo na nga lang ng tubig yung mga dulo nito at gayahin nyo na nga lang ako kung paano nga ako magtupi nitong siomay. Kaya naman gumagawa ako nito mga kumarites dahil instant ulam nga, i-steam mo lang may ulam ka na. At ayan nga, sa 1 kilong karne nga ay madami na nga akong nagawa. 2 carrots nga lang pala ulit ang inilagay ko dyan at 4 na sibuyas na malalaki. 2 magic sarap at 4 na pamintang durog nga lang ang inilagay ko dyan at minekos-mekos ko na nga. Wari ko na may unlimited nga ang ating siomay. At pagkatapos ko nga dun sa siomay ay inilagay ko na nga rin sa rep. At nagsangag naman ako nitong aming kanin dahil nga meron na naman tayong mga bahaw sa rep. Sayang naman kasi mga kumarites ang kanin dahil nga mahal ang bigas ngayon. At ayan, diniretso ko na nga ditong durugin yung kanin. Huwag kayong mag-alala mga kumarites, naghugas naman ako ng kamay. Pagka kasi nasa rep nga itong kanin ay tumitigas nga, kaya naman ayan, nilamas-lamas ko na nga dito. At ayan nga, pagkatapos nga nating ilagay itong kanin ay imekos-mekos na nga natin din. May nakita nga pala akong maliit na imbutido dun sa rep, kaya naman isinama ko na nga dito sa ating sinangag. At ang ilalagay nga natin pampalasa ay ito nga Knorr seasoning. Wala na tayong ibang ilalagay dyan kundi Knorr seasoning lang dahil nga malasa na yan. Pagkatapos nga maluto nito sinangag ay palalamigin nga lang natin at mamaya ay ilalagay na natin sa lagayan. At pagkatapos naman yan mga kumarites ay nilikom ko na nga itong aking mga uniform. Dahil tapos na nga ako sa ibang mga gawain ay ito na nga yung aking huling gagawin. Dahil nga hindi nga tayo pwedeng magbasa ng kamay pagkatapos nating mamlansya. Dati nga ay matigas ang ulo ko nga at pagkatapos mamlansya ay nagbabasa nga ako ng kamay. At dahil nga sa katigasan ng ulo ko ay yun nga sumasakit na nga yung kamay ko pagkatapos mamlansya. Ito pa man din yung kailangan kong ingatan dahil nga gamitin itong aking kamay sa trabaho. Kaya naman pamula nga noon ay hindi na nga ako nagbabasa ng kamay at tuwing gabi na nga lang ako namamlansya. Dahil panggabi pa nga ako ay ngayon ko na nga lang din nalingilan magplansya. Tinapos ko na rin naman yung mga hugasing kong pinggan kaya naman wala na akong huhugasan. Kumuha nga lang pala ako ng isang polo na uniform nitong aking anak dahil mas gusto nga nun naka white t-shirt. Babanas daw kasi itong polo pagka ito ang kanyang suot. 3 nga yung ganitong polo niya pero isa lang yung kanyang nagagamit. Tapos ang uniform ko naman ay 7, tamang pang 1 linggo. Yun nga lang yung isa ay hindi na nga kasya sa akin. 4 nga lang pala yung paplansyahin kong uniform dahil nung nakaraan nga ay absent nga ako ng 1 araw. Minsan naman ay 6 nga yung pinaplansya ko pagka may pasok ng Sabado. Kaya naman kahit 1 linggo nga akong hindi maglaba ay okay lang dahil marami naman akong uniform. Yun nga lang ay kahit madami nga ito ay mukhang hindi na nga magkakasya sa akin yung iba dahil nga tayo ay lumalaki na. Ako pa man din ay ramdam na ramdam ko pag ako'y lumalaki dahil nga sumisikip nga yung mga uniform ko. At ayan nga, pag nagkukulang nga ako ng panyo ay minsan nga ay nasa bulsa ng aking uniform. Minsan kasi ay hindi ko na nga natatanggal at pag nagpaplansya nga ako ay doon ko na nga lang nakikita. Hindi kasi talaga pwedeng mawala itong panyo dahil nga ito yung pangharang ko sa face mask. Dahil alam nyo na pagtutulog nga ay pansalo ng laway. Charis. At kailangan ko din talagang plansyahin itong mga panyo dahil para nang ginasumot. At ito nga hindi pwedeng hindi mawawala ito. Lagi ko nga din itong dala itong aking armband. Dahil sa loob nga ng company ay sobrang lamig. Kaya pag alam ko mahaba ang rest day ay dinadala ko nga itong aking armband tapos itong aking headcap para malabhan. At ayan nga, pagkatapos ko nga plansyahin yung aking headcap ay tinanggal ko na nga itong saksak ng plansya. Pagkatapos naman ay inayos ko naman itong aking mga
mga pinalansya at nilagyan ko nga ng tigi-tigisang panyo. Ganyan pala mga kumarites ang ginagawa ko para hindi na nga ako makalimot ng panyo. At pagkatapos naman yan ay inilagay ko na nga sa cabinet namin at binuksan ko na nga itong aming aircon dahil nga napakabanas. Pinatay ko nga pala yung aircon namin para nga makapamahinga. Binuhay ko nga lang ulit ngayon dahil nga ako nga ay tutulog na. Pero bago nga yan ay kinuha ko nga muna itong cake at akin ngang kakainin. O diba, pagkakaharap nga ang pagkain ay hindi na nga mahindian. At nalilimutan na nga kung paano nga magpapapayat. At nung naumay nga ako dito sa cake ay kinuha ko naman itong ubas. At ito naman ang aking kakainin at hindi naman mahilig dito yung aking mag-ama. At yun lang naman mga kumarites at dito na nga nagtatapos ang ating pagiging Disney Princess. Charis. Salamat po sa mga nanood at see you po ulit sa aking mga susunod na mini vlog. Bye!